Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na niyanig ang Senado, former PNP Chief Bato kulong na? Bitay na ang hatol, sa wakas may nagsalita na. So yan yung panonorin natin, bibigyan natin ng reaction, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang babagat ng video ito ni Yanig ang Senado, former PNP Chief Bato kulong na, bitay na ang hatol, sa wakas may nagsalita na. So babalikan lang natin to men. Kasi about nga to sa mga kaugnayan nila Senator Bato about sa war on din nila. Tapos, syempre, alam naman natin na yung defend parati ng mga TDS dito is parang kesa naman daw maka-victim sila ng mga innocent daw. So parang yung mga dick-ass na to is dapat itumba daw agad or whatsoever, di ba? So yun yung manunorin natin. Kayo na lang din bahalang humusga. So Boss Balita TV, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe, start. War on drugs sa isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National. Ulit. Ang pinagmulan ng war on drugs sa isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police. Sino po nag-issue nun? Si Chief PNP noong panahon na yon, si ngayon Senator Ronaldo Bato. Anong date yun? Diba? Si Bato. So siya yung tatamaan talaga sa guilt is personal ni PRRT. Sin mo doon ang pag-insert ng anong mga salita? Na alanganing salita? Neutralize po at negate. Kaya nga po ako nagtaka dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Nung nakita namin ulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, bakit ito ay nailagay doon? Kung ang purpose ay mang-aresto, bakit hindi na lang ginamit yung salitang aresto? Reducto about using the word neutralize na puro killing. Gusto niya palabasin. Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng pulis. Talagang insist yung gusto mong meaning eh. Sabi mo, yes, pwede mayroong mapagyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban. Bibigyan na kasi naman. Ang tanong, lahat ba ay nanlaban? Sige, sabihin na natin na yung nanlaban is for the sake of argument na lang. Sabihin na natin, yung mga nanlaban, hindi na natin bibilangin yon sa side nyo para sa ikatatahimik nyo. Pero yung mga hindi nanlaban, yung mga in-encourage to fight lang, paano yun? May tanong pa nga si dito si Sir Christian Esguerra na parang, di ba sabi nyo, 6,000 plus yung nanlaban. So it means may 6,000 din ka baril yun. Ang tanong, saan yung mga baril daw na yun? Di ba? Kasi alam nga namang paano ba sila manlalaban? Or siguro may mga kutsilyo din yung iba, Pero kung mga ganyan na parang ewan ko kung pinapaniwala or whatsoever. Pero kung yung nakita na lang parati is baril. Ang dami namang baril nun. And yun nga, parang medyo, medyo nakakaano nga siyang isipin. Na lahat talaga ng taong yun, nanlaban. Grabe Sa mag-meaning nitong mga anti-Duterte, is it really killing? Otherwise, kung gusto kong patay, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang tuk. Bakit ko pa gagamitin yung term ng neutralized, Mr. Chair? Miss the point entirely kasi ang tanong talaga dito ay bakit pa nilagay yon sa isang command circular? At may point out ko rin po, naalala ko rin na Senator De La Rosa na mismo kayo po nung 2016 ay ginamit nyo din po ang salitang neutralized. I'm sorry, Mr. Chair. But may I point out that Senator De La Rosa in 2016 also used the term neutralized to refer to a bounty being raised to have him killed. Lahat po sila ginagamit nila yung salitang neutralized. Ang ibig sabihin ay kasama na doon yung pagkapatay. Sobrang nakakagulat na balita. Neutralize pa more. Ngayon, kayo yung inu-neutralize. Yun nga lang, mabuti nga yung pagka-neutralize sa inyo kasi binibigyan kayo ng due process eh. Ikukulong lang naman kayo, di ba? Ewan ko lang kung yung sa The Hague, if ever meron silang doon, pitay. Yun lang din yung di natin sure. Or comment nga kayo sa baba guys if ever napatunayan talaga na guilty yung mga akusado nila doon is binibitay nila. I-comment nyo nga sa baba. Let me know. Grabe, Attorney Chel Diokno. Yanig di umano ang Senado.
matapos sabihin bitay dapat ang hatol kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa nakalap nating impormasyon, idiniin sa Senate si dating Police PNP Chief Bato matapos sabihin siya pasimuno ni Attorney Chel Diokno sa Duterte extrajudicial killing war on drugs. Sunod-sunuran daw kasi sa dating presidente si Senator Bato. Matagal na daw dapat siya ipinakulong, bitay dapat ihatol na kay de la Rosa. Tara panoorin natin. At this point, the chair would like to call on Attorney Dean Chel Diokno to make the presentation in his capacity as the chair of the Free Legal Assistance Group or FLAG. And the committee understands, Dean Chel, that you have with you a survivor of an attempted extrajudicial killing. So kung maaari pong isama niyo. Meron din silang survivor. Oh my goodness. Mukhang, I think, pagkakasali din yan sa yung sa titistigo dun sa ICC. Good luck na lang talaga sa'yo, Bato. Rin po yung kwento niya sa inyong presentation. So, Attorney Chel, you have the floor. Thank you, Madam Chair and Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Ang kampanyang kontra illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmulan ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police at yun po ay nakikita niyo sa right side ng screen. Next slide, please. Ang una po niyang may mga dokumento pa, so paano nyo maitatanggi yan? Kaya nga, dito pa lang may mga dokumento, may mga papel sila, may mga ebidensya. Kaya nga, as a DDS sana, dapat tignan nyo rin tong side na to. Sige, sabihin na natin, for the sake of argument, gamitin natin yung word nyo na safe nga daw yung Pilipinas nung time ng war on drugs or whatsoever. Diba? Tumahimik nga yung mga dikas. Pero mas maganda kasi yung bansa natin is no one is above the law. Since may ginawa nga si FPRRD na paglabag sa sa human rights, kasi meron naman talaga. 'Di ba? Kahit kayo nga, aminado nga kayo na nalabag yung human rights. Ang sa inyo lang, hindi nyo na pinapansin yung human rights kasi maganda nga daw yung outcome. So parang Robin Hood style man, na parang magnanakaw si Robin Hood, itutulong sa mahirap. So sabihin na natin, nakatulong si Robin Hood sa mga mahihirap. At the same time, nagnanakaw pa rin siya. So hindi pa rin tama yung ginagawa niya. Diba? So same as FPRRD, pinagliligpit niya yung mga dikas. And then, sige, for the sake of argument, tumahimik yung Pilipinas, safe daw yung Pilipinas. Pero syempre, meron ng kasalanan si FPRRD, which is yung human rights, which is yun yung pagbabayaran niya. Diba? Ayaw nyo pa yan. Makukulong si FPRRD. Pagsisisihan niya yung kasalanan niya. Baka mapunta pa siya sa langit. Diba? Kasi Diyos lang naman talaga yung mangialam dyan. As long as magre-repent ka lang. Magsisisi ka lang. Ngayon, kung hindi nyo ikulong yan, hindi magre-repent yan. Diba? Hindi niya mapagbabayaran yung kasalanan niya. Kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, hayaan nyo siya na magbayad sa mga kasalanan niya. Kasi meron naman talaga siyang kasalanan na nagawa. Which is yung paglabag sa human rights. Diba? Tuloy. Reference sa kanyang command circular ay ang pronouncement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Next slide, please. Sa PNP CMC 16-26, ang konsepto ng operations sa Project Double Barrel ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng Chief PNP at pangalawa ito ay may dalawang sangay, kaya Double Barrel po ang tawag, Project Tokhang and Project HVT. Next slide, please. Ayan po ang diagram ng Double Barrel. Project HVT ay high value target at Project Tokhang ang lower barrel. Ano ngayon ang ibig sabihin po, next slide, ng Project Tokhang? Yan yung alam natin ng mga house-to-house visit ng pulis sa mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga. Next slide. Ano naman ang Project HVT? Ayan po yung tawag na high value targets, yung mga involved na drug personalities sa international at domestic drug trafficking. Dapat yung mga high value target yung pinagpukusan talaga nila eh. Yan, di ba? Wait lang, yung sa 6,200 ba na yun, kasali yung mga user doon na nanlaban, na may na-recover silang bing-bing. Comment nga kayo sa baba. Next slide, please. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisin ang mga sangkot umano sa illegal na droga. Next slide, please.
Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16-2016? Imbis na Utos nga kasi ni FBRRD. Diba? Encourage them to fight para wala na dang problema si FBRRD. Anak ng teteng, ginanon lang, no? ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide, please. Dami tumawag. Sana ano to. Wait lang ha, kasi baka yung boto natin to pa. So ayan. So continue tayo, ano. So may tumawag sa atin. So taga-bangko pala. Yung sa credit card natin. So anyways, tuloy. Bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide, please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag-neutralize. Mismo sa purpose ng circular nakalagay na dapat i-neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide, please. At sa loob ng circular, nandiyan po naka-highlight sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide, please. Wala naman po sa batas ang salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon. Kumbaga, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Actually, kung sasabihin mo nga na bahala silang magpasya, parang wala nga ganun eh. Kasi syempre, as a pulis, need din nilang makasiguro na parang aprobado nga yan ang nasa taas. Diba? Kasi kung hindi naman pala sila sure na yun yung meaning nun, edi mapapahamak sila. Diba? Naalala naman natin na si FBRD mismo nagsabi na gawin nyo yan, ako ang mananagot yan. So something like that yung sinabi ni FBRD. Diba? So, kaya nga yung mga pulis, nagkaroon din sila ng ng courage na gawin yung mga bagay na yun. Biruin mo, ibabak ka nga ng presidente, diba? So ano pag kinakatakot mo? Correct. Ang tanong po ngayon, syempre, ay ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng pulis sa utos na mag-neutralize at mag-negate? Next slide. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide, please. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel, imbis na killed, ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ayon mismo sa PNP spokesperson noong 2016 si Senior Superintendent Chudardo Carlos, ang ibig sabihin ng neutralize ay kill. So malinaw. Grabe. Grabe yun. Actually, dati, supportado ko talaga to ha. War only. Like, I think hanggang ngayon naman siguro, man. Pasensya na kayo. What I mean hanggang ngayon is, yung pinakahalang talaga. Diba? Like, yung mga drug lords talaga. Diba? Yung mga pinakahalang talaga. Like, grabe talaga yung mga records nila. Diba? Like, alam nyo yung mga tipo na mga pumuga lang, may mga dati na palang mga kasalanan. Diba? Pero yung mga ganito na lahatin mo talaga, like user man yan or whatsoever, lahatin mo, my goodness. Tapos ngayon, kapag sasabihin mo lang na bibigyan ng chance yung mga user, sasabihin ka ngayon ng mga DDS na yan na adik ka siguro, ang teteng, Ay, patawa. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana, Manila. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralize kaugnay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano siya ay nanlaban. Ito po yung isa. Next slide, please. Nanlaban talaga. Ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana. Elements of Santa Ana Police Station will step up for the suspect's immediate apprehension and neutralization. Kung ang ibig lang sabihin ay hulihin yung suspect, bakit pa dinagdag ang salitang neutralization? Next slide, please. Yung suspect po dito ay nailagay sa isang drug watch list at medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya, killed, at yung petsa kung kailan siya pinatay. Next slide, please. Grabe, Oh my goodness, maraming ebidensya to. I think isa to sa gagamitin ng ICC talaga. Magigisa talaga si dito, men. Digong. And one more, next slide please. Si Bato din. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis at 2 bunuan, ay na-neutralize o napatay sa isang bypass operation dahil sila raw ay nanlaban. Next slide please.
May hawak pa po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa Police Santa Ana na ganun din, halos eksakto word for word ang paggamit nila ng salitang neutralize. Ang nakita po namin pattern, una, bago magsagawa ng police operation, na-identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nanlaban at pinatay. Grabe. Next slide, please. I think gigil na si Bato para mag-rebat dito ah. Pero hindi lang po ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa Tondo, meron din po. Next slide, please. Ito ay sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Apari. Died during police operation. The operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yun. Next slide, please. Si Colonel Espenido na nandito po ngayon ay nung tumestigo sa Quadcom ay umamin na ang ibig sabihin ng neutralize ay kill. Next slide, Nako. please. Tinanong po siya, Paano itatanggi ni Bato to? Kaya nga si Batuin, ang naisip niya na lang talaga is magtago sa Senado. Actually, bakit ba magtatago si Bato sa Senado? Kasi siya mismo, aware siya na meron nga silang nalabag na batas. Pulis siya eh. Diba? So aware siya na meron siyang nalabag na batas. Kaya nagtatago siya. Kasi sa batas, hindi mo pwedeng sabihin sa batas na, oy, pinagchuchugi ko yung mga dikas na sa tingin ko is makaka-victim sila ng mga innocent. Hindi pwede sa batas yan. Kasi kung ganyan lang din, napapayagan natin, edi maging vigilante na lang tayo lahat. Di ba? Kung may nakainitan tayo, wala, ilagay na lang natin sa kamay natin yung batas. Di ba? Eh, sobrang gulo na. Kung ilalagay ng tao sa kamay niya yung batas. Sasabihin nyo, okay lang naman si Bato at si Duterte kasi presidente naman sila. No one is above the law nga, di ba? Di ba? ni Congressman Owaminal. Does that include, referring to neutralization, Colonel, na ang pagpatay sa target, ang sagot po, kasali na, Your Honors. At hindi lang po siya, next slide please, pati ang PIDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din ng ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luis Tro, can you please enlighten us, ano pong ibig sabihin ng negated? Answer ni General Lasso, it is neutralized, Your Honor. I mean, he was killed already. Negated for the case of Mayor Halili would then mean that he's dead already. Yes, Your Honor. That is why he was neutralized already. Sagot, yes, Your Honor. Next slide, please. Ibinulgar din ni Colonel Royina Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang Tama niya, naman. may reward. Yung reward system din yung isa sa nagpapakorap ng sitwasyon. You know, mas lalong didemonyo yung mga alagad ng batas. May reward eh. Diba? So, for example, meron silang inaprehen ngayon. Sasabihin, sir, di talaga ako, sir. Mistaken identity lang to, sir. Wala na. Nasimula na. May reward ka eh. Bang! Diba? Ganun. Po yan, ang Davao model ang kanilang sinunod. First is the reward if suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize, ang sabi niya, rewards were only given for killings. For arrest, only reimbursement of expenses. Next slide, please. Grabe. Iba-iba din po. Sa arrest, i-reimburse lang yung nagastos nila. So sa killings lang yung award. So sinong hindi matutukso niyan, min? Tapos sasabihin nila, police naman yung may gawa. O sige, sabihin na natin, police yung may gawa, hindi si FPRRD. Pero lagyan mo ba naman ng reward system, di ba? Reward money. Hindi susuway at susuway talaga yung mga yan. Di ba? Ginawa mong greedy eh. So, kapag kaganyan, maapektuhan talaga yung way of pag-enforce ng law. Kasi di na nila iisipin yung law eh. Iisipin na nila, hindi, mas may pera tayo kapag iligpit eh. Di ba? Ang halaga ng reward depende kung small time o big time. Ang mga small time daw around 20,000. Ang big time umaabot ng 500,000 hanggang 1 milyong piso. Wow. Next slide please. Siyempre, small time, malaki na rin yun. 20K. Di ba? So, sa 5 na small time, 100K agad. Tiba-tiba pala yung mga dati. Tuloy. Kaya ang naging resulta po, killing frenzy sa kapulisan. Kaya sa tingin ko umabot sa 20,322 ang napatay nung una pa lang 17 buwan ng drug war. Ang numero pong 20,322 ay galing mismo sa Korte Suprema, isang extended resolution at ang sinasite nila ang 2017 Year-End Accomplishment Report na galing sa Office of the President. Next slide please. Marami po mga... Galing sa Korte Suprema kasi tinatanong nila, saan nyo kinuha yung number na yan? Alleged pa lang yan 6,000 lang naman yung nakita sa report, police report. Malamang yun yung ililista nila doon.
Alam nga namang isalin nila doon yung EJK, hindi mapapanugatan nila yun. Diba? Mas lilitaw yung kasalanan nila doon. Kaya itatanggi nila yun. Mag-anak ang lumapit sa amin sa flag, na mag-anak ng mga EJK victims. Pero marami din sa kanila ay natatakot magsampa ng kaso dahil malamang baka balikan sila o yung mga kamag-anak nila. At kahit ngayon, marami pa rin pong takot dahil many of those involved or responsible ay naka-uniforme pa. Next slide please. Pero meron po kaming isang testigo na kasama po ngayon, isang survivor ng EJK, si Roger Herrero, na nung siya ay binaril, akala ng pulis siya ay patay na, nakahanap siya ng tulong, nadala siya sa ospital, nung nalaman ng pulis na buhay pa siya, kinasuhan siya ng robbery, nakakuha siya ng acquittal, dinismiss ang kasong robbery laban sa Grabe. Nakasurvive, kinasuhan ng robbery. So ngayon kaya magbabayad ngayon. So tingnan natin yung si Roger Herrero. I think isa yan sa magwi-witness. At siya naman ang nagsampa ng frustrated murder laban sa mga pulis. Na-convict po ang 4 na pulis of attempted murder. Ito po ang picture ni Roger Herrero. At nandito po siya sa loob ng ating session hall. Roger, kung pari po, kayo magtumayo. Ayan, si Roger Herrero po. Next slide please. Maraming salamat, Roger. Saan? Maaari po. Ba't di pinakita? So ito din isang argumento din to ng mga DDS diehards. DDS na nga diehard pa, diba? Mga DDS na yun nga daw, like for example, yung kay Kian, tapos itong kay Roger, napanagot naman daw yung pulis. Sige, sabihin nun natin, bravo. Diba? Kasi napanagot yung pulis. Pero hindi matatapos dun eh. Kasi yun nga, meron nga nag-encourage din sa mga pulis na to na gawin yun. Parang may mastermind ba? Diba? So, hindi natin hahayaan yun. Kasi parang lang yan eh. For example, may isang mayamang tao. Pinakidnap niya yung hindi niya na gusto na tao. Ngayon, nahuli yung mga kidnapper. So, hanggang doon na lang yun. Parang anuhin na lang na hindi, nahuli naman na yung kidnapper. Bahala na yung mastermind na yan. Ang importante, nahuli yung kidnapper. Yung mastermind na yun, mag-uutos pa yun ng ibang kidnapper. So, hindi matatapos. Same as dito sa mga pulis. Since nahuli nga yung mga pulis na yan, kapag yung mando or yung utos is nandun pa rin, di ba na may mga reward money pa rin, marami pa rin pulis na susubok or magtatangka na kunin yung reward na yun. Di ba? So, hindi siya matatapos. Natapos na siya kasi tapos na yung term nila. Kung may magtatanong, robbery naman ang charge, paano siya naging biktima ng drug war? Next slide, please. Pero mismo ang taga-NBI ang nagsabi po sa amin sa flag na ito ay ginawa ng pulis kasama ito sa drug war dahil ang reward ang end goal ng mga pulis. At sabi pa niya, the PNP chief... Yan yung isa sa pinaka-problema. Robbery lang pala. Tinuloy yan. Tapos malay natin, baka lalagyan lang nila ng pakete. Tapos, boom! Pengi pera. So ito yung example na hindi nga siya totally malinis yung war on drugs. Sasabihin naman nila, robbery naman pala, deserve din na machugi nun. Grabe, sobrang na talaga natin, sobrang judgmental na natin. Wala lang, sobrang judgmental na or siguro. Changed their narrative into simple crime operation when the incident reached the NBI because suddenly a charge of robbery was filed. Para din ito yung kaso ni Carl Arnaiz. Kung maalala po ninyo, after Kian de los Santos ang sumunod na pinatay ay si Carl Arnaiz. Ang sabi naman ng pulis nung lumabas yung balita na napatay nga siya ay nang hold up daw siya. Pero actually, na-convict yung mga pulis din sa kaso ni Carl Arnaiz, hindi lang ng pagkapatay, kundi pati planting of evidence. Kaya po, kami nababahala sa mga nangyayari at sa mga nangyayari mga kaso nung panahon ng war on drugs. Ready po anytime mag-testify si Roger Herrero. Nasa committee po. Thank you. Roger Herrero. Ito yung isa sa papanagutan talaga ng FPRRD. Sabihin na natin, for the sake of argument nga, di ba, tahimik nga daw, safe nga daw yung time ni FPRRD. Pero paano naman itong mga victim na to? Hindi mo pwedeng sabihin na collateral damage lang to eh. Kasi yung iba, pasadya na nga, di ba? Sinasadya na nga. Lagyan ba naman ng reward? Okay. Yes, sige. Are you done? Yes, thank you. And then ikaw, Attorney Jokno, marami kang kliyente na victim families ng EJK, kaya familiar ka sa issue na to? Yun po ba yan? Meron po at meron kaming inihain na kaso sa Korte Suprema sa ngalan ng 3 kliyente namin na nandun pa rin at nakapending sa Supreme Court. Kliyente minito siya namatayan na po? Tatlo po sila. Yung isa, si Jefferson Soriano, ay survivor din ng EJK. Okay. Yung isa, si Rowena Apari, ay nanay ng napatay na Labandaw. At yung pangatlo ay relative po rin ng isang EJK victim. Okay, pero EJK po ito, since familiar ka naman sa background facts, yung mga attempted EJK or victim ng EJK,
sa ngalan ng war on drugs ang operation ng police? Yes. Okay. Yes, Your Honor. Siguro kaya nyo naman siguro i-organize mo yung data. Bigyan nyo po kami ng information. Sure. And Of course, Your Honor. dahil dyan sa pag-aral mo sa issue na ito ay na-encounter mo ngayon yung Memorandum Circular 16-2016. Yes, Your Honor. Sino po Diba? Ngayon ko lang na-appreciate si Jokno ha, sa ganitong bagay ha. Na okay naman pala. Tayo kasi dati, since DDS tayo dati, tapos sobrang diehard, wala tayong tatanggapin na kahit sino man na against sa Duterte admin. Di mo makikita or hindi mo natitignan. Like for example, yung nangyayari ngayon sa mga DDS. Yung confidential funds ni VP Sara, wala. Tinulugan lang nila. Yung, 225 million lang naman yan. Billion sa iba. Alam nyo yung ganun na parang tinutolerate. Dapat gawin, kung billion sa iba, dapat panagutin din si VP Sara kahit 125 million lang yun sa kanya. Diba? Unahin natin si VP Sara, siya yung siya yung nahuli na eh. Diba? issue nun? Si Chief PNP noong panahon na yun, si ngayon Senator Ronaldo Bato de la Anong Rosa. date yun? Ayan na. Walang O. Sorry po. Anong date yung MC? July 1, 2016. Nagalit si Bato kasi Ronaldo yung pagkasabi. Ronald lang, walang O. Kasi yung O nasa O niya. Bisaya, O, ulo. Corny. First day po niya sa July 1, pagpupugilan is Chief PNP. And as an experienced lawyer, napansin mo doon ang pag-insert ng anong mga salita? Na alanganing salita? Neutralize po at negate. Nawala. Negation ata nang nandun, ano? Yes. Anong mas madalas gamitin doon? Neutralization? Neutralization. Yung Limang negation, beses. ilang times na bang? 5 beses po nabanggit yung neutralize at 2 beses nabanggit ang negate. Negate. So, sa pag-aaral mo, just in case you know, Ako lang men, if ever way of pag-understand ko ng neutralize is parang lang, nakadepende ka lang sa motor. Like, di ba yung motor is may gear siya. So, merong neutral, merong primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. So, yung neutral, parang tatakbo na yung motor doon. Segunda, tatakbo din yung motor. Tercera, lakas ng takbo, something like that. So, it means yung neutral, hindi makakatakbo. Di ba? Bali, steady lang yung neutral na yun. So, for example, kapag ipagpalagay natin na yung mga DICAS or yung mga pinaghahabol ng alagad ng batas, is sila yung mga nakaprimera, which means moving or gumagalaw, di ba? Takbo-takbo dyan sa gumagalaw sila sa mga lugar-lugar. It means kapag neutralize, hindi na sila gumagalaw. So, kung iintindihin mo siya, wala na. Tsugi na. Chuchugiin, in-neutralize. Wala lang, share ko lang. Yan lang yung way ko ng pag-understand. Kayo din, bahala din kayo kung paano nyo intindihin yung neutralize. sa mga police material, is this the first time na ginamit ang neutralization, neutralize, negation, negate? May mga 1 or 2 na mga police documents na nakita ko po yan, pero wala akong alam na may ganyan sa mga utos sa drugs, lalong-lalo na sa war on drugs, kundi ito lang CMC 16-26. Pero yung mga naalala mo, na-encounter mo yung terms, in what context mo naman sila na-encounter? In police documents? I think it was pointed out by then Justice Carpio in one of the hearings, the oral argument during the Almora case, the war on drugs case. Siya po ang nagbanggit po sa amin nung kami nakaharap sa Supreme Court. Alam mo, diniscuss ko na rin sa staff ko yan eh. What would be a better word to replace neutralization or negation if you do not have killing as included in the meaning of the word? Sige, can I... Pwede din sabihin mo na pipilayan mo lang. Diba? Neutralize lang. For example, tatanggalan mo siya ng... Mahirap din eh. Diba? Kasi yung tukhang, consider na ba yun as neutralize or yung ikulong sila, neutralize. Pero iba eh. Di ba arrest? Di ba? Iba talaga yung meaning ng neutralize. Tanungin natin si ChatGPT. Can I benefit from your presence, Attorney Joe? Kaya nga po ako nagtaka dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Yun yung hinahanap namin sa command circular. Mang-aresto kayo, kumuha kayo ng ebidensya, mag-file kayo ng case. Nung nakita namin paulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, bakit ito ay nailagay doon? Kung ang purpose ay mang-aresto, bakit hindi na lang ginamit yung salitang aresto? Mr. Chair? Okay, at Senator Bato? Yeah, Mr. Chair. I just would like to react. Yung insistence ni Atty. Jokno about using the word neutralize na puro killing gusto niyang palabasin. If you can remember, Atty. Jokno, during our senatorial debate doon sa UST, almost 6 years ago, sinagot na kita tungkol dyan. Kasi insisting ka na pag-neutralize, patay agad. Sinagot na kita extensively doon sa debate na yun. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. If I will give you the
Google meaning of neutralize. Tama naman, pwede namang i-argue ni Bato yun. Pero, yun nga, di ba sabi ni Bato na parang binoto ako ng tao, bakit nanalo ako? Kasi yun nga, diehard nga yung supporter. DDS nga, di ba? Willing silang magbulag-bulagan as long as, wala lang, susuportahan nila. Ikaw ba naman, in-endorso ka ba naman ni PRRD? Ngayon nga, di ba, nalantaran yung mga crime na pinagagagawa ni PRRD, hindi nga nila pinansin, di ba? Kasi, diehard sila. So, hindi mo pwedeng, bakit ako binuto ng taong bayan? Binuto ka ng taong bayan kasi diehard yung mga supporter nyo. Ito po nakasabi. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng pulis, talagang insist yung gusto mong meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak ng operations against the suspects. Pag magkandak ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaresto, pailan mo ng kaso, para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo pa, yes, pwede mayroong dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation. Tama naman, pwede namang i-argument or i-argue talaga ni Bato yun. Pero yun nga, ang tanong kasi natin dito talaga, lahat ba talaga ng yun is nanlaban? Diba? Kasi pwede mo namang i-separate yung neutralize from nanlaban eh. Like for example, since nakalagay na nga doon neutralize, tapos syempre may reward money, diba? Sumuko, hindi nanlaban. So ngayon, hindi niya makukuha yung reward money. Paano ba ito ni-neutralize eh? Di ba? Yan lang naman is some kind opinion lang naman. Ano? Because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense. Ewan ko. Tanungin natin itong mga former chief PNP kung ano ba talaga ang meaning ng neutralization. Dahil alam ko, police, military, at maraming organization gumagamit ng term ng neutralize. Binibigyan na kasi ng masamang meaning nitong mga anti-Duterte na people. Ngayon, kinukot mo pa yung PDEA director na yes, he's free to make his own meaning, his own definition of that term. But ito ngayon, tatlong former chief PNP, Mr. Chair, can I ask General Gamboa, when I say neutralize, anong ibig sabihin yan? You have the floor. These three former PNP chiefs came after the PNP chief Bato. So tama. So, Correct. yes. And even that memorandum that I signed, cited by Attorney Jokno, was true. So parang ang labas niyan, debatable na ngayon yung yung meaning ng neutralize or parang subjective din kasi siya eh. 'Di ba? Nakadepende sa kung saan mo titingnan. Like for example, kung titingnan ni Bato yan, ang neutralize para sa akin is parang in-neutralize lang talaga. While in Jokno's vision is naman sa kanya, kill. So debatable na siya. So kahit si ChatGPT nga hindi makasagot eh. Then they were covered by that memorandum. And I would like to seek their opinion as to the intent of that memorandum. Is it really killing? Otherwise, kung gusto kong patay, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang tuk. Bakit ko pa gagamitin yung term ng neutralized, Mr. Chair? Para astig. Or, tama naman, may point naman si Bato, bakit neutralize? Pero malay natin, mas anong tawag dyan? Mas weird kasi kung ilalagay mo killed. Mas malinaw. Mas malinaw siya na or mas mananagot kayo when time comes. 'Di ba? Kasi nilagay nyo talaga doon na killed. Kapag neutralize kasi, pwede nyo siyang ilusot din. So hindi ko naman sinasabi na nilulusot nila. Pero pwede ba? Pwede nyo ilusot din sa word na neutralize lang naman yan. Didisarmahan or whatsoever. Or in-neutralize kapag ganun laban, bang. 'Di ba? So I think hindi naman talaga yan yung issue, I think yung sa reward money talaga. Hear from General Gamboa, Mr. Chair. So in order sa kanila, sige, who came sige, kito sa records ko, after naging chief Albayal, after Bato de la Rosa, Albayalde, Gamboa, Cascolan, Sinas, Eleazar, Carlos, Danao. Ganun nangyari, sige. Si Danao kasali ra ba? Bisaya talaga ra ba? Kasali daw si Danao. So ewan ko yung iba. Okay, the question of Senator Bato, he wants to direct it first to
At ito, lawyer pa pala itong ating lawyer, former police chief, Attorney Archie Gamboa. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to put everything in the proper context because if you only deal with how Attorney Jokno has interpreted the command memorandum circular, you will have really that kind of bias. Tama Now, naman. As an opinion, there are at least 3 laws that prohibits disclosure of classified documents. There's Napolcom Circular 2016-002. There's Republic Act 3019, Section 3. And there's Republic Act 6713, Section 7. All of this prohibits on the part of the government employee to divulge plans like this. For your information, that plan that was presented is classified as confidential. There are limits to the access of that. Sabi dito ni ChatGPT, sa Philippine police context, especially during the drug war, neutralize has often been used to mean, number 1, killed, especially when media or police reports say the suspect was neutralized during the bypass operation. Number 2 is arrested. In some case, it means the suspect was captured alive and detained. So walang walang reward yun. So incapacitated, the suspect was injured or disabled to the point of no longer being a threat. So I think may point din naman si doon, 'di ba? Si tawag diyan. Si Jokno na bakit hindi arrested. At the same time, yung killed nga at saka yung neutralized is parang debatable siya or subjective siya. Why? Because why? So comment nyo na lang din sa baba kung ano yung pagkakaintindi nyo sa neutralize dito sa war on drugs nila Duterte or ni Bato. It may not endanger national security, peace and order, and public safety. It might be prejudicial to the interest, prestige of national government activities. It may cause administrative embarrassment. It may cause unwarranted injury, and it may be advantageous to other nations. I am telling this because, first and foremost, those documents are not supposed to be accessed by the public. But this responsibility lies on the government employee themselves. Pero ito, wala na tayong magawa, Mr. Chair, dahil lumabas na siya. Now let's go back to how policemen would interpret this. Before we became members of the Philippine National Police, we were members of the Philippine Constabulary. And the word neutralization can often be found in operational plans of the military. It's always there. So probably, as we transition to the now Philippine National Police, we carried the same interpretation. Tama naman. Actually, as a police nga, di ba, parang maintindihan mo na agad na yung neutralize is kasali na yung killed doon. If ever naman, laban nga talaga. Di ba? Kasi alangan naman, nanlaban nga, di ba, bumunot siya ng bingbing. Alangan, hindi mo din bubunutan. Ikaw yung machuchugi. If you look at the entire CMC, the Command Memorandum Circular, in the coordinative portion, it emphasizes respect for human rights as embodied in the 1987 Constitution, respect for police operational protocols, is all there. So if you take it in its entire context, you don't necessarily mean neutralization is killing. Because it may cause, there's a question of bakit nag-iba ang shift ng strategy ng PNP to double barrel? Bakit merong tukhang, merong HVT na sinasabing nag-determine ng drug list? When you are a member of the military, even in our campaign against the insurgents, we always Ano ba to? Kasama ba to ni Tobats? Comment nga kayo sa baba. start with the order of battle. The order of battle is the list of suspected communists, be it armed guerrilla or even legal fronts. Because this is where you start your work. Because if you start from nowhere, where are you going to go? That's why in our campaign against illegal drugs, we start with the drug list, those that are listed. And then from there, we develop strategies first to look at them, maybe if we can file the appropriate cases or conduct probably bypass operations. Ang mahirap kasi if you take this into just one context and one page. Actually, I have listed that during the CMC 2016, there was a mention 4 times. Page 3, page 12, page 15, and page 16, and negation in page 5. But if an ordinary policeman would interpret this, it means it will still be based on how the law operates. As a chief PNP and as a lawyer, I would not allow that it will go out of the bounds of the law. Mahirap kasi. Tama naman. May point naman yun. Pero yun nga, ang tanong kasi dito, yung kapag pinatungan na nga siya ng reward money, di ba? Siguro kung walang reward money, baka yung mga police that time, may pang purpose or parang cargo de konsensya pa natin to, di ba? Wala naman pala siyang So yung police parang magiging though hindi natin nila lahat yung police kasi meron din naman talagang police na hindi talaga nila tinutuluyan. I mean yung iba lang ba na kinakagat yung reward system daw.
Kasi pag kunin mo yung context na isang page lang, or dito ka lang sa neutralization, why don't you go through the different pages? This is a memorandum circular covered by almost 18 pages. And take the interpretation in its entirety. Hindi lang doon sa neutralization. I don't know what could be the reason, but that's how a former chief PNP and a lawyer says it. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Mr. Chair. Pwede ako follow up. Yeah. Follow up. But is the word neutralization commonly used in police documents? Sige, sige, Chief. Anong, Yes, sir. Nako. Yes, sir. Even in the military, sir, as I've said. in the police, kaya ako kinocontextualize eh. Huwag tayo, kinocontextualize ko. Kayo ba police? You consider yourself military? No, sir. I'm police. So, in the police context, common ang word na Ayan. neutralization. Yes, sir. Even if you can see on the So- different 6 memorandum circular, you see it's Kaya nga, that's one document. And then, I'm now asking you, before ka naging chief, siyempre, ang lawak na experience mo, madalas mo na-encounter sa police career mo ang word na neutralization? Yes, sir. So just as you made the study ko ilang beses ginamit siya dito sa Yes, sir. document, Yes, can you give us a study kung ano yung mga police documents na na-encounter mo ang neutralization at saka negation? I am just saying, sir, Diba? Subjective talaga, min. Kahit ano talaga. Like, kung yung taong yan is nasa side siya ni Bato, is parang, wala talaga. Medyo magiging ano ka rin ba na, ha? Talaga ba? that the 6 memorandum circular issued during 2016 to 2022, the neutralization and the negation has always been used in the different circulars. And this has passed through at least 3 chief PNP signing the Yes. circular. And did it all start with Parang same lang yan sa ano yung nangyayari kay PRRD na parang both attorney magkabilang panig, magkaiba yung pananaw nila sa way of pag-arrest kay PRRD. Kung isipin mo, pareha naman silang attorney. Pareha sila na nagbe-base sa batas. Pero bakit magkaiba sila ng opinion? So same as dito lang din. 'Di ba? Yung word na neutralize, yung pag-intindi ng kampo ni Jokno, pag-intindi ng kampo ni Bato, is magkaiba talaga sila. Which is, hindi mo na pwedeng i-expect na sa kampo ni Bato, yung neutralize is aaminin nila na killed yung neutralize. 'Di ba? Sa kampo naman nila Jokno, hindi din sila tatanggap na yung neutralize ay hindi siya killed. So, ang gulo. Pero yun nga, if ever lang talaga, pagbabasihan mo yung reward money. this particular memorandum circular, the number 16-2016? Yes, sir. Dito ba Yes, nag-umpisa? sir. Kaya nga, so after this, madalas nang gamitin si Yes, sir. neutralization. Yes, sir. Yun ang point. Even on the memorandum circular signed by Chief PNP Albayalde, maybe because of the misinterpretation, the neutralization has already been defined. Has already been? Defined in the definition of terms. Albayalde time na. Sige po. Chief, itong aking records dito. Ano ka? You were chief of October 14, 2019. Kino-consider ka na ba chief nun? Up to... Yes, sir, as officer in charge, but limited on the... Up to September 2, 2020. Yes, sir. Ano? Yes, Mr. Chair. Alam mo ilan ang casualty sa war on drugs? Do you know? Sa term mo? Hala. I think 662, sir. 662. Yes, sir. We have already list on the different died in police operations on the different terms of the Chief PNPs. Yes, basta in your particular term, 662. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. I'll be asking follow-up questions after all the former chiefs PNP have spoken. Pero I think may binanggit po si former Chief PNP Archie Gamboa at least 3 importanteng punto. Una, talagang magkakaiba yung sa militar or even the PC before bilang military organizations na gumagamit ng Tama. yung list of targets at saka yung use ng word na neutralization. Iba Sa military din naman kasi, iba kasi yung sa kanila kasi field or grabe na talaga mga kalaban nila is mga rebels or whatsoever. 'Di ba? So parang grabe yung neutralize nila doon. 'Di ba? Parang hindi sila masyadong magne-negotiate talaga kapag nandun sila. Kasi malay nila patibong lang. 'Di ba? Yung sa police kasi parang yun nga halo-halo, may ordinary na tao lang kasi parang yung iba is parang users lang, 'di ba? Yung iba naman is pushers. So, mahirap siya kung in-neutralize mo nga lahat. 'Di ba? I don't know. talaga sa context ng kanilang dating counterinsurgency operations ng PC at ng AFP until recently na pumipit sa external defense. Ibang-iba supposedly ang PNP. That's why nagpasa ang Kongreso noon ng PNP Reform and Modernization Act to create the new PNP. So ibang-iba po yung paggamit ng neutralization or negation sa PC noon at sa AFP, maaring hanggang ngayon, kesa sa PNP. Pangalawang importanteng binanggit ni former Chief PNP Archie, sinabi nga nila na why would they want to arrest rather than have those effect of killing. Kasi po yung isa pang pag-uusapan natin in this hearing or perhaps the next hearings, Mr. Chair, merong tinawag na nangyaring perverse incentive. Lumabas na po sa isang resource person. Pag aresto, walang reward, walang incentive. Pero pag Diba?
Pag aresto, walang reward. So ano, iisipin mo sa neutralize? Sige, sabihin na natin, clean yung meaning ng neutralize. Pero as long as nandyan nga yung reward, wala na. Wala nang, hindi na magmamatter dun sa word na neutralize. Patay, may incentive. At may gradations pa ng magkano yon, depende kung low level or high value yung napatay or pinatay. And pangatlo po, I just would like to return dun sa pinaresent so far ni na Attorney Jokno, Attorney Chel, na pati doon sa mga nakuha nilang after reports ng PNP sa mga napatay, yung mga nakalista earlier for neutralization or negation, nakalagay po killed. So in the course of the years of the drug war, in the course of the years of the EJ case, talagang napagpalit-palit na yung neutralization, negation, at yung pagpatay as a description and siguro in the nature ng mga human organizations sa pagkaintindi even during the operation. So just for the record, Mr. Chair, bago yung ating iba pang former chiefs PNP. Yeah, Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, I have given this body the Google meaning of the word neutralization. Salita na naman si Bato. So, yun nga, parang ano nga na siya, di ba? Parang regardless na lang kung ano yung meaning ng neutralize as long as meron ng reward money. I don't know. This time, I would like to share with you the police meaning of neutralization as defined in page 188 of the Police Operational Procedure Manual. And it says, neutralization, a police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposely to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect. Kill Wala nga. nakalagay dito na kill. Meron. Sa definition ng PNP Operational Manual, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. So, wala daw siya sa PNP. So, yun nga, I think para sa akin nga talaga. Sige, sabihin na natin na wala nga nakalagay na kill dyan. Pero as long as, kasi, yun nga, nagbigay ng yung Pangulo na encourage them to fight or, may reward money, is parang doon na rin talaga pupunta. So, parang regardless na lang kung ano yung meaning talaga ng neutralize. Diba? Siguro, ang ni Bato dito is para ma-invalidate yung evidence about neutralize na nakalagay sa mga papel or dokumento, di ba? Or I don't know. Mahirap kung magbigay ng meaning, somebody from outside the PNP ang mag-interpret sa isang police term. Galit It na si should be Bato. people from within the organization be given the chance to interpret this term accordingly, Mr. Chair. May, Thank you. may we know when the PNP officially and formally defined the word neutralization? Because sa notes ko, mayroong -21, so it gives me the idea Hala. it's 2021. Nice. Am I correct or not? Yeah, this is 2021. Dahil nga sa... Grabe, dati pa pala si Coco Pimentel parang ano na ano sa kanila, di ba? Palaging minimisinterpret ng publiko yung term na neutralization, the PNP come up with the correct But meaning. is it a fact that in the command memorandum circular number 16-2016, where the word neutralization appears, wala pa siyang definition ng time na yon? Wala pa, Mr. Chair. But it doesn't mean kung walang nakasulat na definition, isama mo na yung puro patay-patay na lang ang gusto mo sa neutralization. Correct. Thank you, Mr. Chair. Do you want to continue with the ex-chief? So, taas kamay sa mga naniniwala ni Bato na, wala pang, ewan ko, gulo. Senator Bato, you want to continue? Yes, Linya, Mr. Chair. Same question, kung natatandaan niyo pa, same question ni Senator Bato. So, Debold Sinas, we have General Retired Debold Sinas. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to thank Kung ganyan yung argument ni Bato, sana iharap niya na lang yan sa ICC. Di ba? Tapos, doon niya patunayan. Kung talagang confident siya. Di ba? Wala lang. the committee for inviting me. Nagbigay na po ni Senator Bato at saka ni Sir Archie po ang definition. Yun po talagang inadapt namin, Your Honor. Hindi po kagad patay. Because the context talaga, kasi kagaya yung operational procedures, kasama po yun sa tinuturo at saka nasa mga training at saka mga discussion. Hindi po kagad patay. Dapat we do the, after mag-case build up, the arrest, capture, kung mag-surrender, i-surrender. Tapos kung mayroong imminent threat na talagang lumaban, doon po talaga nag-engage ang police po. Kaya nga pinakita rin po kanina na may mga instances din na pag hindi ready ang police, kami po ang mapapatayan. It does not mean na pag Tama sinabing naman. neutralize, ang sinasabi namin sa mga tao namin sa baba during our conferences, our coordinating conferences and meeting, ay patay. Hindi po yun, sir. Ang una talaga is to neutralize, to stop their operations, to stop their aggressions on equal force. Just enough to neutralize them. Yun Pwede naman, may point naman din talaga. Debatable ano. po, sir, ang kwan namin. Yun po ang ginagamit na term na pinasa na po namin sa baba. It's not immediate killing, sir, ang kwan po namin. So we have the same stand po, sir, with Senator Bato and Sir Archie, sir. Thank you po. Yes, Chair, yes. if I may, just Yes. very quick Okay, intervention, okay. Mr. Chairman, because I was listening attentively whether as to when the word neutralization came into the picture and the definition came in later, as you mentioned, 20. Wait lang, merong ano. Merong nagte-text sa atin. TNT lang pala.
2021. So my next question, or probably a practical question, would be, how do you come up with a list of persons that you need to neutralize if you don't have the definition of neutralization? I think it's a practical question. Yun. Nice. Nice yung tanong na yun. Sen Villanueva. Nice yun, nice yun. Na-appreciate ko yun. Your Honor. I take that up sa in some other future. I just wanted to put that on a- Tuloy lang natin si Yeah. ano dito. Pero hindi, may nasabi kasi si General Sinas na yun ang, sabi mo, yung interpretation na yun ang pinaabot mo sa baba. So, I mean to say, nag-issue ka ba ng mga circulars when you were Chief PNP na you interpreted neutralization? No po, sir. How did you We do it? do with our conferences, with our... So, verbal? Yes, sir, verbal po, sir. Sige, General Danao, please. Same question daw ni Senator Bato. Ito na si Danao. Yes, sir. Honorable Sali pa naman ata to sa huhulihin ng ICC. Chairman and other members of the Senate. Magandang hapon po sa inyo Pakinggan lahat. natin siya. Sir, I was assigned as the officer in charge of the Philippine National Police from May 2022 up to August. So it's only 3 months, and that was the time of election. And from 2016 to 2018, I was just a mere directorate or staff of the Directorates of Intelligence and the CIDG. But as far as the neutralization word is concerned, as being discussed before during the height of the drug war, for me, sir, I would take it as neutralization is a form of police operation. First, sir, is the voluntary surrender of the suspects of illegal drugs. That is Agree ba kayo doon? Voluntary surrender of suspects daw yung neutralization para sa kanya. Parang hirap paniwalaan from the man na kasali sa iimbestigahan ng ICC, di ba? Comment nyo na lang din sa baba yung opinion nyo about that. one. And it could also be through the legal arrest of the suspects through bypass operation, through conduct of search warrants, and the other forms. It could also be through checkpoints. Kasi minsan, sir, may mga checkpoints dyan na makikita in possession, sir, yung illegal drugs ng mga suspects. And it could also be, the word neutralization could also be the meaning, the killing of the suspect. So yun, sir. Oo, diba? So pero yung sinasabi siya na Buti naman. Inamin niya rin. interpretation how Pero we can nakadepende. operate sa baba, sir. Nasasabihin na killing. Parang medyo wala naman kung ganon. But it is only how to the people on the ground on how they interpret it as such. Thank you. Okay, ganito. Mr. Chair, may I respond? Sige, just if possible, briefly lang, Attorney Jokno, please. Thank you, Mr. Chair. Unang-una po, I think the comments that were made missed the point entirely. Kasi ang tanong talaga dito ay, bakit pa nilagay yon sa isang command circular? At may point out ko rin po, naalala ko rin na Senator De La Rosa na mismong kayo po nung 2016 ay ginamit nyo din po ang salitang neutralize. I'm sorry, Mr. Chair. But may I point out that Senator De La Rosa in 2016 also used the term neutralize to refer to a bounty being raised to have him killed by supposed generals who were allied with the drug, those people involved in drugs. Nako, paano nila ngayon yan mapapaliwanag para? What's your source? This is Please, para from ma-check din namin. Amita Legaspi, GMA News, published September 28, 2016, dito po sa GMA News Online. Mr. Chair, siguro mamaya kung ma-share sa atin yan para makareact ako properly. Okay, please share with Senator Bato. Wala akong context. Kaya ako tinanong para yung staff Nag-iinit na yung ulo ni Bato. Halata mo talaga. Chukno ka talaga. ma-check agad ng staff. Just a few more points if I may, Mr. Chair. General Gamboa mentioned the use of the order of battle, pero matagal na po yan na ban. Bawal na po gumamit ng order of battle sa ilalim ng Anti-Torture Act. So kung sabi niya ay yun ang ginagamit nila sa counterinsurgency, yun din ang basis nila sa drug list, wala na po yun Pinagbabawal na po yun na matagal na ng ating batas. And diba? Finally, the point that the confidential Pinagbabawalan ng batas. Tapos ang gusto ninyo, suwayin nila yan para lang maging safe yung Pilipinas. Sige, sabihin na natin for the sake of argument, para ma-safe yung Pilipinas. Pero yun nga, meron nga silang nilabag na batas. Diba? Sunod pa rin nilang panagutan yun, men. Kahit anong mangyari, diba? Regardless kung sino ka man, dating presidente ka man, dating PNP chief ka man, senador ka man, need mo siyang panagutan. Kasi no one is above the law nga tayo, diba? daw yung circular na ito at dapat daw hindi kami nakakuha ng kopya. Kami mismo ay nag-request sa PNP nung para sa kaso sa Supreme Court at binigyan po kami ng certified true copy na sinubmit po namin sa Supreme Court. Yan na po, Your Honor. Tama naman. Salamat kayo, Mr. Chair. Okay lang naman yun kasi hindi naman illegal yung pagkakuha, di ba? A follow-up question, Attorney Jokno. Attorney Jokno, apart from semantics, may basis po ba sa karanasan na yung naging interpretasyon ng iba sa neutralize o negate ay pumatay? Ayun nga po, yung naipakita kong mga slides kanina na mismong galing sa Police Santa Ana, Police Tondo, mismo kay Colonel Jody Espenido, sa PIDEA Chief. Lahat po sila ginagamit nila yung salitang neutralize. Ang ibig sabihin ay kasama na doon yung pagpapatay.
Salamat. Mag-ready ka muna, Grabe, Colonel Espinido, tatanungin kita. Pero ito lang, para lang just educate this representation or the committee, General Gamboa. General Gamboa, ba't mo ba nasabi in the first place na top secret or secret ito na wag i-circulate itong command memorandum circular? Bakit? Why? Sir, Hala. Mr. Chair, as I have said, the sanction goes to the government employee, not to the recipient. No, So- but why? Bakit limit ka? Tama na, mahilig silang ganyan, min. Na parang, hindi, daw kasi private. Sige, sabihin na natin na private yan. Pero if ever mag-fail yan, ano ba naman at imbestigahan, di ba? Yan din yung nangyayari kay VP Sara eh. Porque confidential funds daw, dapat daw hindi malaman. Paano? May nakitang mga lapses or may nakitang butas. May nakitang something na ganito na pala yung pinagagawa nyo sa pera. So mag-i-stick pa rin kayo sa, may tumawag na naman, par. Wait lang ha. Okay. Continue. Pasensya naman, daming tumatawag min. So, tumawag yung silver button natin, Dumating na yung silver button natin. So, thank you sa inyo nga pala, Tuloy. No, sir. Hiningal Mean to say, ako. the circulation is controlled. There are different classifications of the documents in the police. Like there's secret, there's top What did secret. anong marka nito? There's no marking. It's supposed to be confidential, sir. It's supposed to be a cover page. And down below should be stated confidential. But probably because the PNP already officially released it, that's why they removed it. So there's something wrong. Regardless kung confidential siya, kung meron nang nakitang mga mistakes, di ba? Di need pa rin na imbestigahan. Kaya nga yung mga confidential funds na yan, ng ating gobyerno, as long as merong mga pruweba na minamagic nga nila yung mga confidential funds nila, is needed na siyang buksan, reopen. Tuloy. May separate page doon ang confidential and yet sa document itself walang tatak na confidential. So if ever nakikinig ang PNP sa atin, if that is what you want to happen, tatakan nyo na confidential yung dokumento mismo, wala na rito. There's no more trace that is confidential. Anyway, Tama. yun, just for my information. Buti naman yun. Di ba? Walang nilagay na confidential. So, nag-leak siya. Walang pananagutan yung nagbigay niyan eh. Walang nakatatak na confidential Ito ito sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief, pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as, not naman siguro meaning to kill, but as including the possibility of killing. Sige, just explain to us ano yung ibig nyo sabihin. Good afternoon to, Mr. Chair, sa lahat. Good afternoon. Sa akin naman, as an operatives, matagal sa non-commissioned officer, sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralized, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally, sa interpretation namin, na nakalagay dyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint at saka namatay, Your Honor. Kami ang mag-implementer kasi sila yung mga officer karap ko ngayon. Sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako number one ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or yun na. May Di ba? Doon nagkatalo talaga sa reward. Kasi yun nga, kapag arrested lang kasi, wala siyang reward. So, syempre, yung tao, wala na. Need nila na makatsugi para dadami din yung pera nila. Small time ba naman? Up to 20,000. So, big time. firefighting nga ang nangyari. But not totally na Tiba. lagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi na naman patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede, sa lahat pwede, possibility as long as real trabaho, kung ano talaga yun ang harapin mo, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Senator Bato, Del Rosario, will clarify the situation. Yan yung di ba? Yan yung tawag dyan, pinakatinik sa mga Dutertes, especially kina Bato, yung si Sir Espinido ata yun. Correct me if I'm wrong. Sinabi, Colonel Espinido, pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation Tama. na nandyan, mangaming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede mamatay. Ano? Kung lumaban. Yun, laruin mo kasi you're living space of doubt eh. Na pwede pala. Pwede sa lahat. Pwede kung lumaban. Yun ang sinabi ko, Mr. Chair. Sige, thank you, Mr. Chair. Pero ang tanong, lahat ba lumaban? Di ba? Dapat pinag-usapan din yun. Colonel, ito, okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Arrest, o ano. Pag lumaban, ganun pa rin. Hindi, Mr. Chair, ganun pa rin. So, okay, Senator Risa, yun. Salamat, Mr. Chair. Related dun sa... Kaya nga, regardless nga kung ano yung meaning, di ba? Mapa-neutralize man yan or arrest. As long as meron ngang reward money, as long as meron ngang mando na parang
encourage them to fight. Wala talaga. Mangyayari talaga. Itong binanggit ni Police Lieutenant Colonel Espenido, balik lang kay Attorney Jokno, may pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapani-paniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung na sinabing nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Unang-una, sa Santa Ana Police reports na naibigay sa amin, meron silang tinatawag sa PNP na information report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandun na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect. Second, yung pangalan nila ay sa maraming kaso ay nasa listahan din ng drug watch list for that particular area. And then later on, pagka nag-operate na ang police doon, meron silang report na nanlaban. Kaya na. Nung curious Minalas-malas kasi merong mga witness, 'di ba? Merong chinugi pero nabuhay. noon, kinompare namin pati yung language, yung mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa nanlaban. At yung isang very striking sa amin ay halos identical yung ginamit na salita. Kumbaga parang cut and paste yung mga ginamit na salita. I can provide the committee with copies of these police reports. Please do, Attorney Chel. Salamat tayo, Mr. Kung pwede, more than just providing us with a copy, Attorney Jokno, if you can, parang give us parang memorandum of position paper na in-organize mo na yung observations mo. Yes, Mr. Chair. Para you direct our attention to what you have noticed. Yes, sir. Ito, Colonel Espinido. Yun. Just to respond to the pattern of Senator Riza. So dagdag tinik na. So si Bato dati, tinawan-tawanan niya si Jokno karon nawala, nag-backfire, 'di ba? Sabi ko sa inyo. Once again, going back to our documents, listening to the narratives of the families, wala po. From the 312 that we have, no one fought back. Ulitin ko po, wala po nanlaban sa kanila. Salamat po. Salamat Alala. po. 312, walang nanlaban. Ibig sabihin, wala. Grabe. Kawawa naman yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag tayong mag-stick sa word na deserve nilang matsugi. Kasi deserve lang naman nilang matsuki kapag nanlaban sila eh. Kasi yun nga, parang wala na nga magagawa yung kapulisan natin. Yan ang gagawin na nga talaga nila yung trabaho nila. Pero yung tipong pipilitin mo na lumaban, abay, ibang usapan na yun. Yes, Mr. Chair, if I may, habang on deck si Father Flavi, and mamaya itatanong ko rin kay Attorney Chel. Father, tama po ba na sedition cases were filed against you? Kasi kaugnay po ito ng banta na hinaharap, hindi lang ng people on the ground, pero yung mga gusto magdepensa sa mga EJK families. Yes po, Mr. Chair, Senator Riza. Salamat, Father. For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may ask a similar question kay Attorney Jokno, kay Attorney Chel. Salamat kayo, Mr. Chair. Attorney Chel, could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? Anong klaseng mga hamon ang hinaharap ng mga human rights advocates? Kasama na po yung galing sa legal community. Ako po ay naging, sabihin na lang natin, biktima ng isang late night speech ng dating Pangulo na paulit-ulit niya akong personal na nilalait at I found it very offensive because it had nothing to do with the work I was doing. But of course... diba? Ito na yung singilan time. Kung ano yung pinagagawa ni PRRD dati. Ito na. Nagbunga na. Singilan time na. Tapos itong mga DDS na to, iyak ng iyak. Diba? Na parang, bakit ginaganyan nyo si Tatay Digong? Kawawa naman siya. Wala naman siyang, inaano nyo yung karapatang pantao niya. Ginagawa niyang safe yung Pilipinas. Paano itong mga ibang family na nagre-reklamo? Paano yung mga victim? Diba? Pangulo po siya, gusto niya magsalita ng ganun, hindi ko siya mapipigilan. Aside from that, there were definitely dangers involved in assisting victims of the EJ case. Wala naman pong mga direct threats, pero minsan ay napapansin namin na mayroong mga lumilibot-libot at lalong-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima ng EJK survivors ay very security conscious kami dahil alam namin yung dangers nun. Naalala ko rin, Senator Risa, yung sa kaso nila Kian, na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop Ambo at may pagtatangka na kunin sila ng pulis. Mabuti na lang may mga media na andon at nung naibalita na may ganun nga ay hindi na tinuloy. Salamat. Tapos ang gusto nila, or ang tanong nila, bakit daw dinala pa sa ICC? May masisisi mo ba yung mga biktima ng mga pamilya dati? Diba? Pamilya ng mga biktima pala, biktima ng pamilya. Salamat kayo, Mr. Chair. I believe... Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? So, yan lang naman mga kanoysi. So, medyo napahaba yung video natin na meron tayong dalawang cuts dito. Kasi una, tinawagan tayo ng credit card natin. Pangalawa, tinawagan tayo ng silver play button natin. So, yan na. Nandito na yung silver play button natin. Maraming
Salamat sa inyo kasi umabot tayo ng 100,000 subscribers dahil sa inyo. Ano? So, maraming thank you, maraming thank you. So, yan lang naman mga kanoysi. So, again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So, portahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Medyo, ano pala si Bato dito, Senator Bato, nanggigigil siya kay Sen Jokno. Ano? So, So, wait lang. So, nanggigigil siya kay Senator Jokno na parang yun nga sa neutralized na word. Parang ano talaga yun, men? Ang sa akin naman dun, yung word na neutralized talaga is parang regardless na lang kung ano yung meaning nun. Kasi pwede naman talagang, pwede naman talagang ilusot lang nila yun as neutralized. Kapag ganun laban, in-neutralize, wala tayong magagawa dyan. So, nandyan talaga yung killed. So, di natin sila masisisi kung hindi nila aaminin na parang killed means i-execute talaga lahat. Diba? Something like that na parang, hindi siya i-execute lahat. Nakadepende sa kanila kung willing silang kunin yung reward money. So, something like that. Well, iimbestigahan pa naman yan. So, sana nga mahuli na si Bato ng ICC para lumabas na rin yung resulta, diba? Kung meron nga ba silang some kind kabalbalan sa PNP dati. Ano? So sana lang kaso si Bato is magtatago pa siya sa Senate. Ano? So pahihirapan patuloy yung ICC niyan. So yun lang naman. Nakadepende. Pero ang ano naman dito, ang nakita ko dito is parang regardless na lang talaga siya. Sige, sabihin natin na hindi nga yun killed. Pero wala talaga. Lilitaw talaga yung killed. Or parang mag-aano yun sa tenga ng mga pulis kapag medyo mag-greedy sila sa pera. Kasi may reward money. Diba? Na kapag small time, biruin mo, kahit small time may value. Biruin nyo yung mga victim kahit daw robbery yung case, tinuluyan. Diba? Para mapalabas na suspect sa D. Isipin nyo na lang yan. Kung gaano ba yan ka magkatarungan. Diba? Ano naman yung banat ng mga DDS niyan? Kasi kapag ka dik-as, diba? Kapag ka ganun is ang banat nila, ganyan ka rin Kaya tutol ka na pagchuchugiin yung mga yan. Diba? Kasi one dik-as nga is worth 1,000 or 1 million daw yung masisave. Diba? Thousands or millions daw yung masisave na inosenteng buhay. So, ganyan, parang justify nila. So, sige, for the sake of argument na lang, sige, puntahan natin yung level nyo. So, ngayon naman, since may narinig kayo na mga robbery lang pala yung case ng iba dito, so, paano nyo naman ilulusot yan? Sasabihin nyo na naman, deserve lang din na machugi yung mga yan, kahit na robbery lang. Masama pa rin yung pinagagagawa nila. Like, ganun na lang ba talaga? Isipin nyo na lang kung ito-tolerate nyo yan. Isipin nyo na lang, nagtuloy-tuloy pa rin yung war on drugs up until now. Tapos, ganyan na sila kalala. Okay lang kayo? Diba? Mapunta kayo sa ganyang sitwasyon, mapagkakamalan kayo. Sobrang hirap, diba? What if gabi ka nang nakauwi? Wala ka nang masakyan, naglakad ka. Diba? Tapos napagkamalan ka na gumaganon. Tumba ka ngayon. Tapos sasabihin nyo, sobrang safe ng Pilipinas dati. Diba? So, yun lang naman, men. Kayo lang bahalang humusga. Basta ako, medyo ako kay Bato dito. Ang scoring ko dito is 9 kay Jokno, 1 kay Bato. So, siguro aakyat lang yung rate kay Bato kapag nahuli na siya sa ICC. So, again, hanggang dito na lang muna. So, kayo i-comment sa baba yung mga opinion and then pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy is out.